Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa palaging sumusubaybay sa ating daily morning devotion na ating reference ay ang ating Bible reading. Ang pagpapala po ng ating poong may kapal ang sumaating lahat. So, kamusta na po kayo ngayon? Sana po ay nasa maayos tayong kalagayan. Ngayon po ay July 7, 2026, Tuesday morning po at nasa day 188 na po tayo ngayon. Ang ating pong reference verses ay nasa Acts chapter 19 verses 21 to 41 na po tayo ngayon. Ang Book of Acts po kasi is the continuation of the Gospel of Luke. At ito po ay sinulat din ni Luke and addressed to Theophilus. And ang Acts 19 po ay bahagi ng kanyang third missionary journey bago siya pumunta ng Roma. Doon kasi sa Rome, doon siya nakulong. So, in-encourage ko po kayo na basahin po natin yung ating reference text dahil napaka-intense and dramatic po nitong remaining verses ng chapter 19. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mag-ukol ng maiksing panalangin. Ama naming Diyos, patuloy ka naming pinupuri, pinapasalamatan at sinasamba dahil sa buhay na binigay mo sa amin, sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw, sa kalakasan at sa patuloy na pagmamahal mo sa amin, O Lord. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin ng oras at panahon upang muling pag-aralan ang iyong mga salita na nagbibigay ng lakas sa aming spiritual na buhay, O Lord. Gabayan mo po ang iyong abang lingkod na mangunguna sa umagang ito. Buksan mo po ang aming mga puso at mga isipan nang sa ganon ay lalo naming maunawaan ang mga salitang gusto mong ibahagi sa amin ngayong umaga. Patuloy na pagpapala ang hinihingi namin sa iyo, patuloy na gabay sa umagang ito, nang sa ganon ay kayo ang manguna sa umagang ito. Maraming salamat po, O Diyos. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. So, overview lang po tayo muna ngayon. Kasi, kaya kung sabing very intense ito, kasi may kaguluhang nangyayari sa Ephesus o nagkaroon ng riot. Alam po naman po natin pag may riot, may kaguluhan eh. Ang naging dahilan kasi nito is si Paul kasi 3 taong nag-ministry dito sa Ephesus. At nung bago siya umalis, doon nagkagulo. Ito kasi yung kagagawan ng isang tao na mawawalan ng negosyo dahil sa pangangaral ni Paul. Ang Ephesus po kasi is one of the most influential cities in the Roman Empire. It was famous for the magnificent Temple of Artemis. And Temple of Artemis is one of the 7 wonders of the ancient world. Kaya every year madaming pilgrims na pumupunta dito, taon-taon. Kaya yung idol making dito is very profitable business. Kasi po ang pagkakilala nila kay Artemis is chief goddess
Ito po yung wino-worship sa city of Ephesus. Dito po kasi maraming gumagawa ng rebulto ni Artemis at binibenta, of course. Hanggang ngayon po, mapapansin pa rin natin yan eh. Marami pa rin kumikita sa paggagawa ng mga rebulto ng mga santo. Pumunta ka lang sa Quiapo eh. Ang daming tindahan doon na nagbebenta ng iba't ibang klaseng santo. But when we hear about idol, ang nasa isip kasi po natin dito palagi mga rebulto o mga Diyos-Diyosan. But idols are not always made of stone, wood, or steel. Ang idol po, alam naman po natin is anything that takes God's rightful place in our hearts. Pwedeng pera, pwedeng success, pwede rin yung career mo, pwede rin yung popularity mo, or yung pride. And even in the ministry, if Christ is no longer at the center, maaaring maging rebulto rin yan sa puso natin. So, ang gagawin po natin ngayong umaga is character study devotion. Pag-uusapan po natin yung mga taong involved dito. Siyempre, unang-una, si Paul. Sa verses 21 to 22, makikita naman po natin dito na si Paul talaga is patuloy na nangaral sa Macedonia, Achaia, bago siya pumunta sa Roma. Paul actually has, yung puso niya talaga is talagang completely surrendered to God's mission. Sinuko niya na yung sarili niya para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ganon ang nakatatak sa kanyang puso. By the way, ang title po ng aking devotion is Who Sits on the Throne of Your Heart? Ang pangalawang karakter po na makikita natin dito mababasa po natin to sa verses 21 to 27. Si Demetrius. Si Demetrius po was a successful silversmith in Ephesus. Ang hanap buhay niya po yung paggagawa ng mga silver shrines ng diyosa nilang si Artemis. So maraming taong bumibili dito dahil kilala nga si Artemis sa Ephesus. And dito nakasentro yung kanilang pananambahan. Pero nung dumating si Paul, nung nangaral na siya, maraming taong naniwala kay Jesus. Nagbago ang kanilang buhay. So, they stopped worshiping idol because they realized that idols made by human hands are not real gods. So dahil dito, bumaba yung bentahan ng mga rebulto at nagsimulang naapektuhan yung negosyo ni Demetrius. Sabi niya nga yung sa verse 27, basahin po natin sa Tagalog ito. Sabi niya dito, nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ang ating hanap buhay. Hindi lang iyon, nanganganib din na ang templo ng dakilang Diyosang si Artemis ay mawalan ng kabuluhan at ang dakilang Diyosa na sinasamba ng Asya at ng buong daigdig ay hindi na igagalang.
Demetrius made it sound like he was defending their religion and protecting the honor of Artemis sa salitang sinabi niya. Pero ang totoo, ang pinagtatanggol niya yung kanyang income, yung kanyang negosyo, yung kanyang personal na kapakanan. Halata ang greed ay nagtatago sa likod ng religious concern. Minsan, hindi rin tayo nalalayo kay Demetrius eh. Hindi man tayo sumasamba sa rebulto. Pero, posible pa rin magkaroon ng idol yung puso natin eh. As I've mentioned, an idol is anything that becomes more important than God. Money, success, pride. Like Demetrius, gina-justify pa natin yung actions natin with good reasons eh. Minsan sinasabi natin ginagawa ko lang ito para sa pamilya ko. O kaya, practical lang naman eh. Pero, dapat ang tanong, is God still first in our lives or has something else taken His place in our heart? Think about it. Ang susunod na character po natin dito is yung craftsman and yung crowd. Makikita po natin ito mababasa po natin to sa verses 28 to 34. Si Luke nga po gives a very interesting detail about dun sa riot in Ephesus. Sa verse 32, sinabi ni Luke, basahin natin, 32. The assembly was in confusion. Some were shouting one thing, some another. Most of the people did not even know why they were there. Diba? Diba? They were shouting, making noise, at nadadala sa kaguluhan. Pero marami sa kanila wala yung idea kung ano talaga nangyayari. Diba? This is a powerful picture of humanity. Ito yung madalas nating nakikita ngayon eh. Maraming tao ang napaka-busy, pero walang malino na purpose. Maingay ang buhay pero kulang sa tamang pangunawa. Maingay ang mundo, maraming opinion, maraming nagtetrend, maraming distraction, pero kakaunti ang tunay na nakikinig sa salita ng Diyos. People are passionate about many things, but many are still spiritually empty and lost because they have not found their identity and purpose in Christ. Maraming tao ang basta lang sumusunod sa karamihan. They follow what is popular, what everyone else is doing, or what social media tells them is important. Mabilis tayo mag-comment, mag-share, o makisali sa usapan kahit minsan hindi pa natin alam ang buong kwento. Minsan, nadadala tayo ng emosyon o ng dami ng taong naniniwala sa isang bagay. Just because many people believe something doesn't mean it is true. Just because a path is popular doesn't mean it leads to life. Our decision should never be based on what is trending, but on what is true according to God's Word. Di po ba? At yung huling karakter na gusto kong hindi natin pansin is yung matatagpuan natin sa verses 35 to 41.
yung city clerk. Napakabilis magalit ng tao, lalo na kapag nasasaktan. Kaya na-misunderstand, o kaya hindi niya nakuha yung gusto niya. Our natural reaction is often to defend ourselves, raise our voices, or respond immediately. Pero kadalasan yung mga salitang binibitawan natin sa init ng ulo or dala ng emosyon, minsan pagsisisihan natin to sa bandang huli. Pero yung city clerk, pansinin natin, teaches us the value of staying calm before responding. Hindi siya nagpadala sa takot o sa pressure ng maraming tao. Instead, he chose wisdom over emotion and order over chaos. Hindi nabanggit dito kung yung city clerk is believer or not eh. But his actions remind us an important biblical principle, which is wisdom comes conflict. Pinapakalma niya ang kaguluhan. Wisdom brings peace. So instead of reacting emotionally, let's speak with wisdom and self-control. Kasi ginawa niya, yung bang ginawa niya dito parang pinaalala niya sa mga tao na kung mayroon silang mga tunay na reklamo, may tamang proseso, may hukuman at legal na otoridad na dapat lapitan. Kaya wala kang kailangan yung panic or chaos. So, kung may problema ka dun sa mga taong to, dalhin mo sa tamang lugar. His calm words slowly brought peace and eventually nag-alisan yung mga tao. The crowd was dispersed. Ganito yung gusto ng Diyos sa atin eh. Hindi niya tayo tinawag para dagdagan ng gulo, kundi para maging peacemakers. As Jesus said, blessed are the peacemakers. Whether it is conflict at home, misunderstanding in church, disagreements at work, arguments on social media, God calls us to respond differently. Instead of adding fuel to the fire, we can become instrument of His peace. So for my overall reflection on this, on our reference verse, the gospel revealed the condition of every heart. One of the most amazing lessons from Acts 19 is that the same gospel produce different responses because every heart respond differently. Like Paul, surrendered completely to God's calling even when it meant facing danger. Demetrius resisted the truth because he loved his prophet more than God. Craftsman allowed fear and personal interest to influence their decision. Yung crowd followed others without understanding what was really happening. And the city clerk used wisdom to restore peace and prevent greater harm. The gospel itself never changes, but our responses to it reveals what is truly in our hearts. Maraming salamat po sa umagang ito sa pagsusubaybay niyo sa atin sa araw-araw. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father,
Thank you for reminding us that you alone deserve the highest place in our hearts. Search us and reveal anything that has become more important than you. Give us the courage of Paul to follow your calling, the humility to let go of every idol, the discernment not to follow the crowd, the wisdom to respond with peace in every situation. May our lives point others to Jesus and help us to respond with obedience and to live each day for your glory. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Again, maraming salamat po sa umagang ito, sa pagsama niyo sa akin. May God bless us all. Thank you so much. Bye-bye po.